Araw-araw ay maagang gumigising si Isko upang magbungkal ng lupa at magtanim ng gulay na halos hindi naman nabibili ng tama ang presyo sa palengke. Kahit gaano siya magsikap, parang hindi umaangat ang kanilang buhay. Pero ang pinakamasakit para kay Isko ay hindi ang hirap ng trabaho, kundi ang pagmamaliit sa kanya ng sariling kamag-anak. Kapag may handaan sa kanilang angkan, si Isko at ang kanyang pamilya ang laging nasa sulok, tila walang muka, walang halaga. Ang kanyang pinsang si Rodel, mayaman, may tindahan at kilalang mayabang sa baryo, ay laging pinagtatawanan si Isko. Isko, kailan ka ba yayaman? Palagi ka nalang nakatsinelas na pudpod. Baka pati tsinelas mo nang hihingi pa ng awa. Sabay halakhak at tinginan ng mga pinsan. Hindi na lamang umiimik si Isko. Tinanggap niya ang panglalait na tila ba parte na iyon ng kanyang araw-araw na buhay. Ang iba pang pinsan, pati tiya at tiyo, ay may nakatagong pandidiri at pagkutya. Kesyo tamad daw si Isko, kulang sa diskarte at malas sa buhay. Kung minsan ay naririnig pa niya ang mga bulong nila. Ay naku, yang si Isko, kahit bigyan mo ng oportunidad, hindi yayaman yan. Mukhang isinumpa ng kahirapan. Ngunit ang hindi nila alam, ang tanging ipinagpapasalamat ni Isko sa buhay ay ang pamilyang nagmamahal sa kanya. Sa kabila ng hirap, mahal na mahal siya ni Lina, at ang anak nilang si Ira ay laging may ngiting naghahatid ng pag-asa sa ama. Isang hapon, matapos ang buong araw na pagtatanim at pagdidilig ng talong at sitaw, napagpasyahan ni Isko na dumaan sa kagubatan pauwi. Gusto niyang magpasariwa ng isip. Mahinang humihip ang hangin at tila may kakaibang lamig na pumapasok sa kanyang dibdib. Habang naglalakad, napansin niyang may isang paru-parong kulay ginto at bughaw na nakadapo sa isang dahon. Nakakasilaw ang kislap nito. Hindi pangkaraniwan, parang nagtataglay ng liwanag na mula sa araw. Natuon ang tingin ni Isko sa pakpak ng paro-paro. May mga numero itong nakaukit. 7, 14, 18, 23, 27, 31. Para bang mga numerong isinulat gamit ang pinong ginto. Napakunot ang noo ni Isko. Ano ito? Bakit may numero? Nang ibuka ng paro-paro ang pakpak nito, mas lalong luminaw ang mga numero, halos kumikislap pa. At sa mahinang ihip ng hangin, tila may tinig siyang narinig. Hindi lahat ng api ay mananatiling api. Kapalaran mo'y magbabago. Tandaan mo ang mga bilang. Napahawak si Isko sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ito dala ng pagod o may kakaibang hiwaga nga ang nilalang nakaharap niya. Sa pagkurap niya, naglaho ang paro-paro, ngunit ang mga numerong nakita niya ay nanatili sa kanyang isipan, malinaw na malinaw. Pag-uwi, sinalubong siya ng kanyang anak. Tay, may dala po ba kayong pasalubong? Tanong ni Ira na puno ng tuwa. Ngumiti si Isko, hinaplos ang buhok ng anak at bumulong. Anak, may dadalhin si tatay. Hindi man ngayon pero darating. Kinagabihan, habang kumakain ng pinagsaluhang lugaw na halos sabaw na lamang, hindi maalis sa isipan ni Isko ang mga numerong nakita. Tinitigan niya kisame ng kanilang barong-barong at nagtanong sa sarili. Ito kaya ay tanda ng pagbabago? Hindi niya alam na ang mga numerong iyon ang magiging susi sa pagbaligtad ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, gumising si Isko bago pa sumikat ang araw. Tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng tilaok ng manok at ihip ng hanging malamig ang palagi niyang kasama sa umaga. Nanginginig ng bahagya ang kanyang daliri habang iniipit ang lumang lapis na may punit na pambalot. Sa isang pirasong karton na putol mula sa kahon ng sardinas, isinusulat niya ang mga numerong hindi na mawaglit sa isip. 7, 14, 18, 23, 27, 31.
Sa gilid ng karton, isinulat pa niya ang petsa. Oktubre 28. Para hindi ko malimutan, mahina niyang sabi, sabay bulsa sa karton na parang agimat. Pagkahain ni Lina ng kape na halos kulay tsaa na lamang sa kapatagan ng tasa, tahimik silang nagkatitigan. May bahid ng pagod ang mukha ni Lina, ngunit nandoon ang liwanag na lagi niyang ibinibigay kay Isko. Isang liwanag na para bang nagsasabing, kaya natin ito. Lina! Bungad ni Isko habang tinutulala ang usok ng kape. May nakita ako kahapon. Sa bukid? Yung uod na kumakain ng talong? Biro ni Lina, pilit na pinapawi ang bigat ng araw. Hindi, paru-paro, kakaiba. Parang ginto ang pakpak. May nakasulat, mga numero. Natigilan si Lina. Sanay siyang marinig ang mga salitang pagod, utang, puhunan, ani, ngunit hindi isang kwento tungkol sa mahiwagang paru-paro at numerong kumikislap. Ngunit kilala niya si Isko. Hindi ito mahilig sa kwento-kwento. Kapag nagsalita, totoo. Iyong mga numero, hindi ako mapakali. Tinapik niya ang bulsa. Isinulat ko para hindi mawala. Tay! Sabat ni Ira na kakagising lang, nakapulupot pa ang kulot na buhok sa pisngi. Makulay na paru-paro? Oo anak, ngumiti si Isko. Parang nagdala ng balita. Tiningnan ni Lina ang asawa. Seryoso. Isko, iniisip mo bang loto? Putol ni Isko. Halos pabulong. Isang beses lang. Subukan natin. Sumikip ang dibdib ni Lina, hindi dahil natatakot, kundi dahil kabisado niya ang linya sa pagitan ng pangarap at pagkadurog nito. Ilang beses na rin kasi silang nangarap, parang buhangin na dumudulas sa kamay tuwing hinihigpitan. Ngunit dahil mahal niya si Isko, dahil nakita niya ang liwanag sa mga mata nito na matagal na niyang hindi nakita, tumango siya. Isang beses, ulit ni Lina. Subukan natin. Sa palengke, dinala ni Isko ang kaunting talong at sitaw. Ang kita, tulad ng dati, ay manipis. Isang kaha ng posporo ang hindi mabibili kung iisipin mo pang kumita, sabi nga nila. Pinara niya ang tricycle at sa bawat alog ng daan ay ramdam niya ang karton sa bulsa. Parang kumakatok-katok ang pag-asa sa kanyang tagiliran. Pagsapit sa bayan, sunod-sunod ang putak ng tao sa kalsada. May naglalako ng pandesal, may nag-aalok ng isda, at doon sa kanto ng lumang botika, ang maliit na pwesto ng Lotto Outlet. Madilim ang loob. May nakasabit na kalendaryo ng santo at lumang electric fan na umiikot ng marahan. Sa pila, naroon ang iba't ibang anyo ng pag-asa. Si Manong Tsuper na tila kinukwenta na kung ilang litro ng gasolina ang mabibili. Si Ate Tindera na may dalang bayong, parang nagdarasal sa bawat ikot ng numero. At si Lolo na nakatungkod, umuusal ng dasal habang tinititigan ang maliit na papel na hawak. Sa huling bahagi ng pila, tumayo si Isko. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi dahil sa takot sa tao, kundi dahil sa bigat ng kabig ng mga pangarap, magandang bahay, sasakyang hindi kailangang itulak at lupang hindi mangungulubot tuwing tagtuyot. Tapos na siya sa pagnanais na mapabilang sa kwartong pinagdarausan ng handaan na hindi nakayuko. Gusto niyang makaupo ng taas noo. Next, tawag ng babaeng teller, pagod at malamig ang tinig. Lumapit si Isko. Ate, combination lang po. Anong number? Nakahanda na ang keypad sa harap. Dinampot ni Isko ang karton mula sa bulsa. Saglit niyang tinitigan, parang nagpasalamat sa paru-paro sa gubat. 7, 14, 18, 23, 27, 31. Pinindot ng teller ang mga numero. Tumunog ang maliit na makina at lumabas ang ticket.
Inabot niya kay Isko, kasabay ng ilang barya, pero bago pa man niya maabot, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa pintuan ng outlet. Aba, si Isko. Malakas na tawa ang sumunod. Nagloloto ka pala, pinsan? Si Rodel, maayos ang polo, makintab ang sapatos at nakaliliit ang ngiting parang kutsilyo. Sa likod niya, dalawa pang pinsan na paboritong kumindat kapag may pera sa bulsa at tumalikod kapag wala. Baka naman tumama ka, si Rodel ulit, naghahalakhak. Ikaw pa? Swertehin? Huwag mo kaming patawanin. Hindi nagtaas ng tingin si Isko. Kinuha niya ang tiket at barya, inilagay sa bulsa kasama ang karton at mahigpit na pinisil ang palad. Walang salitang lumabas sa bibig, pero sa puso niya may tinig. Hindi ako ang katawang pinagtatawanan ninyo, kundi ang pag-asang hindi ninyo naintindihan. Hoy, pahiramin mo ako dyan ng taya mo, dagdag pang biro ng isa. Baka makuha sa pahid ang swerte. Hayaan nyo na, singit ng teller, masama ang tingin sa tatlo. Marami pa nakapila. Relax ka lang ate, sagot ni Rodel. Saka lumapit kay Isko at bumulong. Kahit kailan, hindi kita mai-imagine na may hawak na pera. Parang mas bagay sa iyo ang kalaykay. Nakangiti siyang umalis. Iniwan si Isko na may pulang marka ng pang-iinsulto sa pisngi ng kaluluwa. Pag-uwi, sinalubong siya ng init ng hapon at dapyo ng sikat ng araw na dumadaan sa lumang pawid. Nakahain ng piniritong talbos ng kamote at sabaw ng malunggay. Hapunang kayang kayanin. Inilapag niya ang tiket sa mesa. Tumilapon ang munting sinag ng pag-asa mula sa papel. Isko, wika ni Lina. Marahang kinulong sa palad ang tiket. Kahit ano pa ang mangyari, salamat kasi sinubukan mo. Salamat, Lina, tugon niya. Hindi ako magiging matapang kung hindi dahil sa iyo. Kinagabihan, makapal ang ulap at tahimik ang mga alitap-tap sa bakuran. Dumungaw si Isko sa bintana at minasdan ang gabing abuhin. Napapikit siya at marahang nagsalita. Hindi man niya alam kung kanino nakatuon. Sa Diyos, sa kapalaran, o sa paru-paro. Kung ito man ay para sa amin, sana, huwag mo na kaming hayaang laitin pa. Bigyan mo kami ng pagkakataong bumawi. Sa pagitan ng antok at pagod, lumutang ang panaginip. Nasa gitna siyang muli ng kagubatan. Humahaplos ang damo sa kanyang binti at sa isang punong dapdap ay dumapo ang paru-parong ginto. Nang ibukan nito ang pakpak, hindi na lamang mga numero ang nasa ibabaw. May maliit na mapa ng baryo, isang tandang guhit ng daan, at isang tatsulok na nakaturo sa lumang balon malapit sa kapilya. Umihip ang hangin at tumunog ang tila himig na salita. Hindi sapat ang swerte, kailangan ng katapangan at katapatan. Kapag dumating ang oras, huwag kang pipikit sa liwanag. Napakislot si Isko at nagising. Malamig ang noo, pawis ang batok. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Lina at Ira. Tumingala siya sa kisame at kahoy man yaong tinititigan niya para bang may nakaukit ng bagong panata. Kung papalarin, magbabago hindi lamang ang buhay namin, kundi ang pagkatao ko rin. Sumunod na mga araw, balik-balik si Isko sa bukid. Ngunit iba na ang galaw ng kanyang kamay sa lupa. Parang mas banayad, mas ramdam ang tibok ng mundo. Sa bawat sibol ng dahon, nakikita niya ang piraso ng kinabukasan. Sa bawat patak ng pawis, nararamdaman niya ang pinaghalong takot at pananabik. Takot na baka hindi tumama at pananabik na baka ito na nga. Dumaan sa baryo ang linggo at kasabay ng lingguhang misa ay ang bulungan tungkol sa napipintong draw. Sa tindahan ni Aling Pasing, pinag-uusapan ang mga lucky pick, ang mga birth date combo, ang pattern na 1, 2, 3, 4, 5, 6 na sinubukan daw ng isang kapitbaryo na hindi tumama.
Narinig niyo na ba? Malakas na sabi ni Rodel sa harap ng mga tao. Sinadya ang boses para marinig ni Isko na dumaraan. May bali-balita, si Isko raw tumaya. Ha ha ha. Siguro namulot ng numero sa lupa. Nagkasabay ang ilang halakhakan. Tumingin si Isko sa kanila. Hindi nanguusap ang tingin, hindi rin nagmamakaawa. Tila baga sinisukat na lamang ang layo mula sa tao patungo sa kanyang paninindigan. Gabi na, sabi niya sa sarili pag-uwi. Bukas ang draw. Dumating ang araw ng draw, Martes. Amoy ginataan sa kusina ng kapitbahay, tunog ng lumang radyo sa barangay hall, at ang pamilyar na tingklik ng mga pinggan sa hapunan sa bawat bahay. Nanginginig ang daliri ni Isko habang isinusuksok sa itaas na bahagi ng aparador ang tiket. Malayo sa abot ng batang si Ira, malapit sa krusipiho. Sa ibaba, nakaupo ang pamilya, nagkakape, nag-aantay. Manonood tayo? Tanong ni Lina. Hindi nila palaging pinapanood ang draw. Madalas ay busog na sila sa balitang hindi kanila. Pero ngayong gabi, iba. Makikinig tayo, sabi ni Isko, sabay bukas ng lumang radyo na may antenang tinapalan ng alambre. Humuni ang kuryente, kumaskas ang static, at unti-unting lumitaw ang boses ng announcer. Magandang gabi, Pilipinas! Sa bawat salitang sumunod, parang pinipiga ang puso ni Isko. Napatingin siya sa kanilang kisame, sa lumang bitak na parang guhit ng mapa ng kanyang tagpi-tagping kapalaran. Mabilis ang tibok ng puso. Naramdaman niyang hinawakan ni Lina ang kanyang kamay. Mahigpit, matatag. Ang mga winning numbers ngayong gabi ay humaba ang isang iglap. Tila tumayo ang oras. 7, 14, 18, 23, 27. Nawala ang hininga ni Isko. Lumingon siya sa istante. Naroon ang tiket. Nakasilip sa ilalim ng krusipiho. Nang mausal ng announcer ang huling numero, parang gumuhit sa hangin ang kidlat na walang kulog. 31. Tahimik. Walang kumilos. Ang radyo parang nabulunan sa sariling tinig. Si Ira, napasinghap at natigilan, yakap ang lumang unan. Si Lina, hindi nakapagsalita. Kumawala mula sa bibig niya ang impit na hikbi. Hindi pa luha ng tuwa, kundi luha ng hindi makapaniwala. Dahan-dahan tumayo si Isko. Ang tunog ng kanyang paa sa sahig ay parang dagundong ng martilyo sa pako ng kapalaran. Inabot niya ang tiket, nilapit sa ilaw, binalik. Tiningnan ulit. Kinumpara, paulit-ulit, hanggang sa parang tula na lamang ang mga numerong iyon na kay tagal niyang hinintay mabasa. Lina, bulong niya. Ang boses ay piraso ng hangin. Tumama. Hindi sumagot si Lina, niyakap niya na lang si Isko. Mahigpit na mahigpit. Yakap na pinaghahalo ang lahat ng taon ng pang-aapi, ng pagtitiis, ng pagtitipid, at ng pangarap na ayaw mamatay. Tatay? Utal ni Ira, nangingiti na umiiyak. Ibig sabihin, bibili na tayo ng bagong tsinelas? Napahalakhak ang mag-asawa, halakhak na may kasamang paghagulhol. Dahil minsan, kapag masyadong malaki ang saya, lumalabas ito sa pinakasimpleng salita: tsinelas, bigas, kandila, gatas, gamot. Tumindig si Isko, napatingala sa kisame, sa krusipiho, sa katahimikang may muog ng pasasalamat. Salamat, bulong niya, sa Diyos, sa kapalaran, sa paru-paro sa gubat na nagdala ng mga bilang. Ngunit sa pinakaloob-loob, alam niyang may susunod pang laban. Ang laban na mas mabigat kaysa kahirapan, ang inggit ng kapwa. Sa di kalayuan, sa bahay na may ilaw na laging maliwanag at bakod na laging sarado, may nagiinit na tsaa si Rodel. Nabalitaan niya mula sa kapitbahay na si Isko raw ay nakangiting umuwi at halos liparin ang lupa. May kakaibang kaba na gumapang sa kanyang batok. Isang kilabot na galit at pangamba na baka ang pinagtatawanan nilang pinsan ay hindi na nila kayang tingnang mababa. Hindi pwede, maring sabi ni Rodel sa sarili,
sinasabayan ng pagkaluskos ng yosi sa ashtray. Hindi pwedeng si Isko. Hindi pwedeng siya ang tataas. Nagbukas siya ng cellphone. Nag-scroll sa listahan ng mga nakakausap na taga-bundok, manghuhula at mga kung sino-sino. Napadpad ang mata niya sa pangalang matagal na niyang naririnig sa mga bulong sa baryo. Isang mambabarang na kaya raw baguhin ang ihip ng hangin. Dahan-dahan tinipa niya ang numero. "Magandang gabi?" Wika niya. Malamig ang tinig. "Kailangan ko ng tulong. May isang taong kailangan kong bumalik sa dati niyang lugar." Sa kabilang linya, boses na parang gumagapang sa kahuyan. "May kapalit ang gusto mo. Babayaran ko. Hindi pera ang kabayaran." Napakurap si Rodel, ngunit mabilis niyang nilagpasan ang babalang iyon. "Kahit ano, dadalhin mo sa akin," sabi ng boses, ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Napatingin si Rodel sa bintana. Mula roon, tanaw ang bubong ni Isko at sa loob ng munting bahay na iyon, naroroon ang bagay na iyon, hindi pera, hindi kagamitan. Pamilya. Ngumiti si Rodel, ngiting hindi umaabot sa mata. "Magkita tayo bukas." Sa bahay ni Isko, muling kumalabog ang mga puso, ngunit ngayoy sasaya. Nagyakapan sila ni Lina at Ira sa ilalim ng ilaw na dilaw at tinuping maingat ang tiket. Inilagay sa sisidlan ng asin, parang asin din na magbabalik lasa sa kanilang buhay. "Isko," sabi ni Lina, masinsin, "simula bukas, mag-iingat tayo. Hindi lahat matutuwa." Tumango si Isko. Sa likod ng kanyang ngiti, may paninindigang tumubo. Hindi lamang para ipagtanggol ang biyayang tinanggap, kundi para protektahan ang mga pusong naging pugad ng biyayang iyon. Sa dilim ng labas, humuni ang kuliglig na parang paalala. Kapag dumating ang liwanag, mas tumitindi ang anino. At sa pinakatahimik na sulok ng gabi, dumapo sa sill ng kanilang bintana ang paru-parong ginto. Sandaling kumampay ang pakpak, kumislap ang liwanag, at iniwan sa alikabok ng hangin ang isang pahiwatig na hindi pa nila nauunawaan. Isang tatsulok na hugis sa anino ng lampara, nakaturo sa direksyon ng lumang balon sa tabi ng kapilya. Hindi pa tapos ang kwento ng mga numero. Saka lamang magsisimula ang mga pagsubok na hindi na kayang harapin ng tiket o premyo, kundi ng tapang, katapatan at pag-ibig. Kinabukasan, tila ibang liwanag ang gumising sa baryo. Ang hangin ay may dalang bango ng bagong araw at sa bawat hakbang ni Isko palabas ng bahay, naroon ang pakiramdam na parabang may malaking pintong bumukas sa kanyang buhay. Ngunit kasama ng liwanag ay ang mga matang mapanuri, mga bibig na sabik sa balita at mga taong hindi mapakali sa pagusbong ng panibagong kapalaran. Maaga silang pumila sa opisina ng loto sa bayan upang i-claim ang kanilang premyo. Hindi na nila isinabay sa araw ng anunsyo upang maiwasan ang atensyon at ingay ng mga tsismosa. Suot ni Isko ang pinakamaayos niyang polo, kulay asul na may kupas na manggas. At si Lina naman ay nakapusod ng maayos kahit pahalatang hindi sanay sa masosyal na lugar. "Isko, kinakabahan ako," bulong ni Lina habang hawak ang bag kung saan nakatupi ng mahigpit ang tiket. "Normal lang, Lina," sagot ni Isko. Nilalamas ang malamig niyang palad. "Pero lagi mong isipin, ito ay hindi dahil sa swerte lang. Parang biyaya, may dahilan." Pagpasok nila sa opisina ng loto, sinalubong sila ng aircon na tila yumakap sa kanila at ng receptionist na may ngiting sanay nang makakita ng kung sino-sinong nananalo at natatalo sa laro ng kapalaran. "Congratulations po," bati ng taga-opisina matapos ma-verify ang ticket. "Malaki-laki po ang napanalunan ninyo. Kakailanganin po namin ng ID, TIN at ilang papeles para sa processing." Habang iniisa-isa ang dokumento, hindi napigilan ni Lina ang maluha. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa tagal nilang nagtiis at nanalangin.
Ilang oras ang lumipas, lumabas sila ng gusali na may hawak ng dokumento ng kanilang panalo. Hindi pa nila natatanggap ang buong halaga, ngunit sapat na itong patunay na hindi pa naginip ang lahat. Pagdating nila sa sakayan, may ilang taong nakatitig sa kanila. Ang ilan, nakangiti at tila natutuwa para sa kanila. Ang iba naman, nakakunot noo, nag-uusap-usap habang pasimpleng sumisilip sa dala nilang envelope. Sa isang baryong hindi sanay may yumayaman ng biglaan, ang balita ay parang apoy na mabilis kumalat, lalo na kung ang nagtagumpay ay ang pinagtatawanan at minamaliit. Pagdating nila sa baryo, halos maagaw ng hangin ang bulungan ng mga kapitbahay. "Uy, dumating na sila. Si Isko yon, di ba? Anong balita? Totoo ba?" Sinalubong sila ni Aling Pasing, ang masipag na tindera sa sari-sari store. May dalang ngiting parang nanalo rin siya. "Isko, Lina, nakita ko sa Facebook. May nanalo raw sa bayan. Kayo ba yon?" Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi pa nila balak sabihin. Ngunit sa baryong maliit, ang sikreto ay parang usok, hindi maitatago. Hindi na nagsalita si Isko. Tanging pagngiti lamang ang iniabot niya. At sa ngiting iyon, sapat na para kay Aling Pasing ang sagot. "Ay Diyos ko po." Napahawak si Aling Pasing sa dibdib at napasigaw, dahilan para maglabasa ng ilang kapitbahay. Lumapit ang ilang tao, may mga ngiting totoo at may halong inggit. "Congrats Isko. Baka naman, hehehe. Pahingi naman kahit tag 20 piso. Huwag niyong kalimutan ang mga kapitbahay ha?" Sa dami ng boses, halo-halo ang naging tugon sa isip ni Isko at Lina. At doon nila unang naranasan ang bigat ng pagiging biglang kilala. Ngunit bukod sa mga kapitbahay, nandoon din si Rodel, nakasandal sa poste, nakahalukip-kip, at may ngiting masama. Aba, wika ni Rodel, bagamat mahina, sapat para marinig ng mag-asawa. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi, nanalo ka. Hindi kumibo si Isko at hindi rin nagpakita ng yabang. "Oo, Rodel, nagkataon. Umangat ang kilay ni Rodel. "Hindi bagay sa iyo ang yumaman, pinsan. Sana hindi ka lamunin ng pera." Ang ibang pinsan ni Isko ay nangingiti, ngunit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Tila hindi makapaniwala na ang taong pinagtatawanan nila ay posibleng maging higit pa sa kanila. Sa bahay nagsalita si Lina habang kumakain sila ng tinolang manok, isang putahing matagal na nilang hindi natitikman. "Isko, huwag tayong magpadalos-dalos sa paggastos. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay." "Alam ko, Lina." Tumango si Isko. "Ayaw kong mawala ang pagpapakumbaba. Ayaw kong magbago tayo dahil sa pera. Gusto ko lang na magkaroon ng magandang buhay si Ira at matulungan din ang mga mababait sa atin." Napangiti si Lina. Ito ang Isko na mahal niya. Hindi pera ang nagdadala ng kulay sa puso nito, kundi ang mabuting hangarin. Habang kumakain, napatingin si Isko sa maliit na altar sa sulok ng kanilang bahay at isang malamig na kilabot ang dumampi sa kanyang batok. Marahan niyang napansin ang paru-parong ginto, nakadapo sa krusipiho. Sandaling kumampay ang pakpak nito at kumislap sa liwanag ng lampara. "Lina," mahinang tawag ni Isko. Paglingon nilang muli, wala na ang paru-paro. Nagkatinginan silang mag-asawa at pareho silang nakaramdam ng kakaibang kirot. Hindi takot, hindi rin tuwa, kundi babala na ang biyayang natanggap ay may kasunod na pagsubok. At sa kabilang dako ng baryo, sa loob ng madilim na silid, hawak ni Rodel ang maliit na bote ng langis na kulay itim, may amoy ng tuyong dahon at dugo ng manok. Katabi nito ang larawan ni Isko at ang tiket na kinopya niya mula sa isang tsismosa. Sa harap ni Rodel ay isang matandang mambabarang, nakasuot ng itim at may 3 puting alitap-tap na umiikot sa kanya na tila hindi ordinaryong insekto. "Handa ka na ba?" Bulong ng mambabarang, paos ang tinig. "Kapag sinimulan ko ito,
hindi na ito maaaring bawiin. Naglalagablab ang mata ni Rodel sa galit, inggit at paghahangad na manatiling taas ang antas sa kanilang angkan. Simulan mo. Ngumiti ang mambabarang, ngiting may pangako ng kapahamakan at sinimulan ang pagbulong ng mga salitang hindi pangkaraniwang marinig ng mortal. Sa labas ng bintana, may isang paru-parong ginto ang dumapo, ngunit bago pa nito marating ang loob ng bahay, isang itim na gamugamo ang sumalubong dito at sinunggaban ito ng pakpak na parang patayan ng dalawang kapalarang magtatagisan. Lumipas ang 2 linggo matapos makuha ni Isko ang bahagi ng premyo mula sa loto. Hindi agad nila isinapubliko ang buong halaga. Maingat nilang ipinroseso ang pera, kumuha ng payo mula sa munisipyo at isang kakilalang dating OFW na may karanasan sa negosyo. Hindi man sanay si Isko sa mga papeles at bangko, ginawa niya ang lahat upang hindi masayang ang biyayang dumating. Unti-unti, may mga pagbabagong naganap, hindi marangya, hindi garapal, kundi marangal. Nagsimula sila sa pagpapaayos ng kanilang barong-barong, pinatibay ang bubong na dati laging tulo, pinalitan ang dingding ng kahoy na hindi nadudurog, at pininturahan ng kulay puti at asul ang labas ng bahay. Maging ang bakuran ay inayos. Tinanggal ang mga sirang tabla at lumang lata at nagtanim si Lina ng mga halaman. "Tay, ang ganda na ng bahay natin." Tuwang-tuwa si Ira habang naglalaro sa bagong patag na bakuran. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may mga matang mapanuri, mga matang puno ng pangamba at inggit na nakasilip sa mga bintana ng kanilang kapitbahay. At higit sa lahat, may isang matang nagliliyab sa talim ng galit. Mata ni Rodel, gabi. Habang nakahiga si Isko at nag-aayos ng plano para sa maliit na tindahan na balak nilang itayo, humuni ang malamig na hangin at tila may kakaibang pakiramdam na dumapo sa kanyang balat. Parang may nagmamasid mula sa dilim. "Lina," bulong niya. "May napapansin ka ba?" Napatingin si Lina sa bintana. Wala mang tao, may ilang alitap-tap na umiikot, ngunit kakaiba ang liwanag. Hindi karaniwang dilaw, kundi mapusyaw na berdeng kumikintab. "Tulog na tayo, Isko. Baka pagod ka lang," sagot ni Lina, bagamat may kabaring gumagapang sa dibdib niya. Pumikit sila, ngunit maghahating gabi nang may marinig silang tunog sa labas. Tok, tok, tok. 3 malalakas na katok sa kanilang pinto. Napabalikwas si Isko, agad kumuha ng flashlight at maingat na lumapit sa pinto. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Binuksan niya ng bahagya ang pinto, ngunit walang tao. Tanging isang maliit na itim na supot ang nasa sahig, may tali ng pulang sinulid. Nang buklatin niya, sumalpok sa ilong niya ang masangsang na amoy ng dugo, tuyong dahon at nabubulok na laman. May laman itong maliit na manika na yari sa dahon ng saging, nakatusok ng 3 karayom sa ulo, dibdib at tiyan. Napaatras si Isko, nanginginig ang kamay. "Lina," tawag niya, nanginginig ang boses. Paglapit ni Lina, agad niyang napagtanto ang kahulugan. Lumaki siyang may alam sa pamahiin at ang ganitong bagay ay hindi laro. "Isko, may taong gustong manakit sa atin." Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Isko. Mabigat ang ulo at tila ginugupitan ng teller ng kuko ang kanyang sikmura mula sa loob. Habang nasa bukid siya, ramdam niya ang panghihina at nang yumuko siya para linisin ang damo, bigla siyang nawalan ng balanse at muntik nang tumama ang ulo sa bato. "Isko!" sigaw ni Aling Pasing na napadaan. Agad siyang nilapitan at inalalayan pa uwi. Pagdating sa bahay, bagsak agad si Isko sa papag. Nilagnat siya ng mataas at hindi makahinga ng maayos. "Oh Diyos ko!" halos maiyak na sabi ni Lina, pinapainom ng salabat si Isko.
Bigla kang nanghina. Hindi ka naman nilalagnat kagabi. Habang inaasikaso ni Lina ang asawa, napansin niyang may maliliit na pantal sa balat nito. Kulay ube at bilog-bilog na parang kagat ng hindi pangkaraniwang insekto. Nay, si tatay po? Umiiyak na tanong ni Ira. Walang mangyayari sa tatay mo, sagot ni Lina kahit nanginginig ang tinig. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may sumisimulang sumpa. Samantala, sa bahay ni Rodel, may halakhak na kumawala mula sa mambabarang na kanyang inupahan. Nagsimula na, sabi ng mambabarang habang nilalamas ang itim na manika na hawig sa mukha ni Isko. Pero tandaan mo, Rodel, hindi ito kusang lalakas. Kailangan mong palakasin ang sumpa. Kailangang may ihandog. Ano bang kapalit? Sabihin mo na, sagot ni Rodel, bagamat may panginginig ang kamay. Hindi pera, wika ng mambabarang nakatitig sa kandilang itim. Ang sumpa ay nabubuhay sa inggit, galit at sakripisyo. Kung gusto mong tuluyang bumagsak si Isko, may isa kang dapat isuko. Humigpit ang panga ni Rodel. Ano? Ang mambabarang ay ngumisi at sa boses na kumakalmot sa pandinig ay sinabi, isang dugo ng kamag-anak. Napaatras si Rodel, ngunit hindi siya umatras sa pagnanais niyang manatiling nasa itaas. Kung yan ang kailangan, gagawin ko. Habang tulog si Isko, nanginginig at nilalagnat, muling lumitaw ang paru-parong ginto sa loob ng kanilang tahanan. Dahan-dahang dumapo ito sa noo ni Isko at kumampay ng pakpak. Isang malambot na liwanag ang lumabas at lumusot sa balat ni Isko at unti-unting bumaba ang lagnat. Gumaan ang paghinga niya at napahinga ng malalim. Hindi ito tuluyang lunas, ngunit sapat upang pigilan ang sumpa sa unang gabi. Nagising si Lina at nakita ang paru-paro sa dibdib ni Isko. Tila iniingatan siyang parang bantay. Paru-paro. Bulong niya, may luha sa mata. Ikaw ba ang gabay namin? Nang kumampay ang pakpak nito, parang sumagot ito. Ngunit bago pa tuluyang maintindihan ni Lina ang mensahe, isang malakas na toktok muli ang narinig sa labas. Mas malakas kaysa kagabi. Tok-tok! 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 3 beses. Mas marahas. Mas madilim. Sa labas, may malamig na tinig na bumulong. Hindi ka magtatagal sa liwanag. Isko. Nagyakap sina Lina at Ira at ang paru-paro ay mabilis na lumipad patungo sa bintana para harapin ang anino. Sa dilim, muling nagtagpo ang paru-parong ginto at isang itim na gamugamo. At doon nagsimula ang unang laban. Liwanag laban sa sumpang dumidilim. Kinabukasan, tila may mabigat na ulap na nakadagan sa paligid ng bahay ni Isko. Hindi tulad ng dating umaga na may dalang preskong hangin, ang simoy ngayon ay malamig, mapanindig balahibo, at parang may kasamang bulong ng panganib. Maaga pa ngunit tila pagod na agad ang araw. Madalang ang huni ng ibon at tila umiwas ang araw sa kanilang bakuran. Bagamat bumaba ang lagnat ni Isko, ramdam pa rin niya ang panghihina. May kirot pa rin sa kanyang dibdib na tila may nanunundot na karayom mula sa loob. Habang umiinom ng sabaw na luto ni Lina, napansin niyang nanlalalim ang mata ng asawa, halatang hindi ito natulog ng maayos. Isko, hindi ito ordinaryong sakit, mahinang sabi ni Lina. Naniniwala ako, may masamang tumatama sa atin. Hindi na nakapagsalita si Isko. Alam niyang tama ang asawa. Hindi iyon simpleng lagnat. Hindi iyon dulot ng pagod. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may mabigat na kamay na nakadakok sa kanyang kaluluwa. At sa gitna ng katahimikan, may marahang katok sa pintuan. Tok, tok. Dahan-dahang tumayo si Lina at binuksan ang pinto. At sa kanilang harapan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may daladalang lumang sako.
baston na yari sa kahoy ng santol at may suot na puting sombrero. Mahaba ang kanyang balbas at sa leeg ay nakasabit ang isang anting-anting na may ukit na araw at bituin. "Magandang araw," bati ng matanda, marahan ngunit may lakas ang tinig. "Ako si Mang Hilario, isang albularyong taga-ibang baryo. Pinadala ako dito, hindi ng tao, kundi ng hangin at ng liwanag na nagbabantay sa inyo." Nagkatinginan sina Isko at Lina. Hindi nila kilala ang matanda. Wala silang pinatawag na albularyo. Paano niya nalaman? "Pasensya na kayo," sagot ni Lina. "Pero hindi po kami tumatawag ng manghihilot o albularyo." Ngunit bago pa matapos si Lina, nagsalita muli si Mang Hilario. "Hindi ninyo ako tinawag, pero narinig ng kalangitan ang sigaw ng tulong ng bahay na ito kagabi. May dumampir itong dilim at may nilalang na dumapo sa bubong nyo na hindi dapat nagtatagal sa lupa." Napakurap si Lina. Napatingin si Isko. "Paano niya nalaman? Paano niyo po?" tanong ni Isko. Humakbang ang albularyo papasok nang hindi hinihintay na anyayahan, para bang alam niyang doon siya dapat pumasok. May labanang nagaganap, anya habang inilalapag ang sako. Hindi lang kayo ang nasa gitna, kundi isang sinaunang kapangyarihan na gumising dahil sa isang paru-parong ginto. Nagtayuan ang balahibo ni Lina. Nagulat si Isko. Hindi niya binanggit kahit kanino ang tungkol sa paru-paro, ni sa kapitbahay, ni kay Aling Pasing. Tanging silang tatlo lamang ni Lina at Ira ang nakakaalam. Paano mo nalaman ang tungkol sa... Hindi na natapos ni Isko. Tumingin si Mang Hilario sa kanya, diretsong tumagos sa kaluluwa ang mga mata. Hindi lahat ng paru-paro ay nilalang ng lupa. Ang iba'y bantay ng liwanag. Ang dumapo sa inyo ay hindi hayop lamang, kundi tagapangalaga ng kapalaran. At kapag nagpakita ang ganitong nilalang, dalawang bagay lang ang ibinabalita: biyaya o panganib. Lumapit siya kay Isko, hinawakan ang pulso nito, at agad niyang napakagatlabi. "May sumpa na nakakapit sa iyo," maring sabi ng albularyo. "Hindi ito ordinaryong barang o kulam. Ito ay sinadyang ipataw ng taong may dugong kamag-anak mo." Nalaglag ang kutsara ni Lina. Napahawak siya sa dibdib. "Kamag-anak?" Halos di makapaniwala si Lina. Ibig sabihin, may sariling dugo na nagtangkang manakit kay Isko? Tumayo si Mang Hilario at tinignan ang paligid ng bahay, para bang sinusuri kung may nakabasang masamang espiritu sa bawat sulok. "Ang sumpang ito," paliwanag niya, "ay hindi basta-basta nabubuo. Kailangan ng taong puno ng inggit, galit at puot, at kailangan niyang magsakripisyo upang mapalakas ito." Napaisip si Isko. May isa lang sa kanilang angkan ang may masidhing galit at kayang gawin ito. Si Rodel. Matapos suriin ang bahay, pumwesto si Mang Hilario sa may pinto at kumuha ng isang pirasong asin at langis mula sa sako. Nilagyan niya ng tanda ang itaas ng pintuan, hugis tatsulok. "Bakit po tatsulok?" tanong ni Lina. "Ang tatsulok ay proteksyon laban sa mga espiritu at masasamang enerhiya," paliwanag ng albularyo. "Pero hindi ito sapat upang mawasak ang sumpa. Kailangan niyong sundin ang gabay ng bantay, ang paru-parong ginto." Natigilan si Isko. Naalala niya ang panaginip, ang mapa sa pakpak ng paru-paro at ang tatsulok na guhit patungo sa lumang balon sa tabi ng kapilya. Parang nagdikit ang mga piraso ng palaisipan. "May ipinakita ito sa akin," sagot ni Isko. "Panaginip, mapa, balon." Tumango si Mang Hilario. "Hindi iyon panaginip, kundi pahiwatig. Kung anuman ang nilagay ng mambabarang sa inyo, may bahagi nito ang nakalibing o nakatago sa lugar na iyon. At hanggat hindi natatagpuan, hindi mawawala ang sumpa.
lalo pang lumalim ang tinig ng albularyo nang sabihin ang susunod. At tandaan ninyo, ang lugar na iyon ay matagal nang binabantayan. Hindi basta pupuntahan ng walang baspas. Dahil noon, may isang nilalang na sinarhan sa ilalim ng balon para hindi na muling magising. Nanlamig ang buong silid. Ira, na kanina pa nakikinig sa sulok, marahang nagtanong, "Nay, may masamang monster po ba doon?" Lumapit si Mang Hilario at ngumiti ng banayad. "Hindi monster, anak, pero may nilalang na hindi dapat kinising sapagkat kung magising iyon, hindi lamang si Isko ang nasa peligro, kundi buong baryo." Bago umalis, nag-iwan ng panghuling bilin si Mang Hilario. "Isko, mamayang hating gabi, may darating na pagsubok. Huwag kang lalabas ng bahay. Huwag mong sasagutin ng kahit anong tawag, kahit pa boses iyon ng kamag-anak, kapitbahay, o mahal mo sa buhay." Napakunot ang noo ni Isko. "Bakit po?" "Dahil ang mambabarang ay susubok na pasukin ang inyong tahanan. Hindi gamit ang lakas, kundi gamit ang panlilinlang." Nagkatinginan sina Isko at Lina. Pareho silang kinabahan. At bago umalis, tumingin si Mang Hilario sa direksyon ng bahay ni Rodel. "Isa pa," sabi niya. "Piliin niyong patatagin ang puso dahil kapag pumasok ang takot, doon nagiging malakas ang sumpa. Pagkaalis ng albularyo, tahimik ang buong bahay, ngunit hindi kapayapaan ang katahimikan, kundi paghahanda para sa sigalot na darating sa gabi." Sa kanyang bulsa, muling nakita ni Isko ang maliit na karton na may mga numero ng loto. Ngunit ngayon, may isa ng dagdag na numero sa sulok na hindi niya sinulat. 3. Hindi iyon galing sa kanya. At nang sundan niya ng tingin ang paggalaw ng hangin, naroon ang paru-parong ginto sa itaas ng pintuan, nakatingin sa kanya. Tila may panibagong mensaheng gustong ihatid. Dumating ang gabi na tila mas mabigat kaysa sa nakaraang mga gabi. Ang katahimikan ng baryo ay hindi katulad ng karaniwang katahimikan. Hindi ito payapa, kundi nakabibingi, nakapanlalamig, at tila may nakasabit na banta sa hangin. Ang mga aso sa kalapit na bahay ay tahol ng tahol, ngunit biglang tumigil na para bang may dumaan na hindi dapat makita. Sa loob ng bahay ni Isko, naging mas mahigpit ang paghahanda. Isinara nila ang lahat ng bintana at pintuan. Nilagyan ng asin ang 4 na sulok ng bahay ayon sa bilin ni Mang Hilario at naglagay ng 3 kandila sa lamesa, puti, dilaw at asul, kulay na kumakatawan sa liwanag, gabay at proteksyon. Tahimik na nakaupo si Isko, hawak ang isang maliit na rosaryo. Si Lina naman ay yakap si Ira na antok na ngunit pinipilit manatiling gising. "Isko, sigurado ka bang kaya natin to?" Mahinang tanong ni Lina, bakas ang kaba sa tinig. "Hindi tayo pababayaan," sagot ni Isko, bagamat ramdam niya ang panginginig ng sariling boses. "Basta anuman ang marinig natin, hindi tayo magbubukas." Sa gitna ng kanilang paghihintay, napatingin si Isko sa numerong 3 na biglang lumitaw sa kanyang karton kaninang umaga. Ilang beses niya itong sinuri ngunit hindi maunawaan kung bakit. 3. Ano ang kahulugan nito? 3 katok? 3 kandila? 3 pagsubok? Hindi niya alam. Ngunit malapit na nilang malaman. Ang simula ng panggugulo. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, biglang humangin ng malakas sa labas. Umuga ang bintana, pumalya ang apoy ng kandila, at tila may malamig na dumaan sa gitna ng silid. Sumunod ang unang yugto ng pagsubok. Tok, tok, tok. 3 katok sa pinto. Malumanay, parang pakiusap, parang boses ng kapitbahay na may kailangan. "Isko, Lina,
Boses ni Aling Pasing. "Nay Lina, pakibuksan po. May nangyari kay Isko." Sigaw mula sa labas. Nagkatinginan silang mag-asawa. Kung hindi nila alam ang babala ni Mang Hilario, tiyak na bubuksan nila ang pinto. Pero naroon ang unang panlilinlang, ang paggamit ng pamilyar at pinagkakatiwalaang boses. "Huwag!" bulong ni Isko. "Hindi si Aling Pasing yan." Lumapit si Lina sa pinto, tiptoeing at dumikit ang tenga. Sa kabila ng pinto, rinig ang boses ng kapitbahay na tila umiiyak. "Lina, tulungan mo ako." Ngunit may napansin siyang kakaiba. Walang anino sa ilalim ng pinto. Samantalang palaging may ilaw sa labas ng bahay ni Aling Pasing sa ganoong oras. Dahan-dahang umatras si Lina. Hindi iyon tao. Ikalawang panlilinlang. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, isang sigaw ng bata ang umalingaw-ngaw. "Nay! Tay! Buksan niyo po! Si Ira to! Naiwan po ako sa labas!" Nanlaki ang mata ni Ira sa loob ng bahay, agad humawak kay Lina. Kung hindi sila nakahanda, maaaring napasugod si Lina sa pinto, pagkat boses ng anak ang pinakamadaling makapabuka sa puso ng magulang. Ngunit si Isko, kahit nanginginig sa loob, tumayo at hinawakan ang balikat ni Lina. "Tandaan mo ang sinabi ni Mang Hilario. Gagamit sila ng boses ng mahal sa buhay." Patuloy ang katok. Ngayon ay mas marahas. "Tok, T-OK, T-OK." At kasunod nito, may tunog na parang mga kuko na kumakalmot sa kahoy ng pinto. "Kurt, Kurt, Kurt." Napapikit si Ira, takot na takot. "Nay, tatay, ayoko na." Pinisil ni Lina ang kamay ng anak. "Walang papasok dito, anak. Walang makakapasok. Hindi tayo bibigay." Ikalawang yugto. Pagkawala ng liwanag. Maya-maya, sabay-sabay namatay ang 3 kandila. Pumikit ang apoy at bigla na lamang tumigil. Lumubog sa dilim ang buong bahay. Ang dilim," nanginginig na sabi ni Lina. "Ako na." Hinawakan ni Isko ang posporo para sindihan muli ang kandila. Ngunit sa mismong sandali ng dilim, may boses na dumaloy sa loob ng bahay, mula sa mismong sulok. "Isko, hindi iyon galing sa labas. Hindi katok. Walang pintuan ang bumukas, kundi boses na malinaw na nasa loob mismo ng bahay." Nang ilabot ang balat ni Isko, tumigil siya sa pagsindi. Dahan-dahang lumingon. Sa sulok ng sala may aninong hugis tao. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. At walang muka. "Isko," ulit ng anino, mas lumalim ang tinig. "Bakit ka nagtatago sa liwanag, samantalang alam mong para ka sa dilim?" Napaatras si Isko. Yakap ang pamilya. Hindi niya alam kung paano iyon nakapasok, pero alam niyang hindi iyon basta multo. Iyon ang sumpa na ipinadala ng mambabarang. Sa takot, tumulo ang luha ni Ira. "Umalis ka," sigaw ni Lina. "Hindi ka namin kailangan." Ngunit tumawa ang anino, hindi pangkaraniwang tawa. Tawa na parang nagmumula sa maraming bibig sabay-sabay. Sa gitna ng takot, isang liwanag ang biglang lumitaw sa kisame. Mula sa dilim, bumaba ang paru-parong ginto, kumikislap at lumilipad ng paikot-ikot, para bang hinahati ang dilim sa bawat kampay ng pakpak. Pagdampi ng liwanag nito sa anino, sumigaw ang nilalang na parang nasusunog. Hindi ka dapat makialam." Ang boses ay nag-iba. Naging paos, galit, at mas demonyo kaysa tao. Lumipad ang paru-paro papunta sa 3 kandila at sabay-sabay itong muling nagliyab nang hindi man lang tinamaan ng posporo. Pagbalik ng liwanag, naglaho ang anino. Huminto ang katok
Huminto ang sigaw. Huminto ang bulong. Tanging mabilis na tibok ng 3 puso ang narinig. Huminga ng malalim si Isko. Tapos na ba? Ngunit bago tuluyang maglaho ang paru-paro, dumapo ito sa mesa at gumuhit sa alikabok gamit ang pakpak. 3-1 at naglaho. Nag-iwan ng misteryong lalong nagpalabo sa isip ni Isko. 3 pagsubok. Tapos na ang una. May 2 pa. Kinabukasan, tila may bakas pa ng dilim ang umaga. Kahit sumisikat ang araw, mabigat ang pakiramdam sa paligid ng bahay ni na Isko. Parang may nakabitin na ulap ng babala. Ngunit iba ang anyo ni Isko ngayon. Hindi na panghihina ang nasa mga mata niya, kundi determinasyon. Hindi siya papayag na panghinaan muli ang loob. Hindi siya magpapatalo sa sumpa. Hindi niya hahayaang matakot ang kanyang pamilya. Habang nag-aalmusal, dumating si Mang Hilario. May dala siyang mga dahon, langis, at isang puting tela na may nakaburdang bilog at tatsulok sa gitna. Mabuti at ligtas pa kayo, bungad ni Mang Hilario. Ngunit hindi natapos kagabi. Iyon pa lamang ang unang pagsubok. Tumango si Isko. Alam ko, may iniwang mensahe at bantay. Ipinakita niya ang isinulat ng paru-paro. 3-1. Napatingin si Mang Hilario at saglit na natahimik, para bang sinusuri ang kahulugan bago magsalita. Ibig sabihin, wika niya, 3 pagsubok ang darating. 1 ang nagdaan kagabi, 2 pa ang nakalaan. At bawat isa, mas malakas, mas mapanganib. Kinabahan si Lina. Inakap niya si Ira na nananahimik ngunit nakikinig ng mabuti. Hindi ba natin ito pwedeng pigilan? Tanong ni Lina. May paraan, sagot ni Mang Hilario. Ngunit hindi sa loob ng bahay. Ang sumpa ay may pinanggagalingan at hanggat hindi ninyo natatagpuan at nasisira ang ugat nito, paulit-ulit kayong uusigin. Ang ugat? Ulit ni Isko. Ang balon? Ngumiti si Mang Hilario ng marahan. Matatalino ang mga gabay na nilalang. Kapag nagbibigay sila ng pahiwatig, hindi iyon basta panaginip. Nilabas niya mula sa sako ang isang maliit na lampara na pilit pinaghalong sinauna at espiritual ang dating. Ngayong gabi, pupunta tayo sa lumang balon sa tabi ng kapilya pero may babala ako. Naging seryoso ang mukha ni Mang Hilario. Hindi tayo dapat magpunta ng kulang. Kailangang 3 ang pupunta. Agad na patingin si Isko kay Lina. Ako ang sasama, sabi ni Lina, walang alinlangan. Ngunit umiling si Mang Hilario. Hindi ka pwedeng sumama, Lina. Kailangan mong manatili dito para bantayan ang bata. Ang kailangan ni Isko ay may isang kasama na hindi takot humawak ng liwanag at may isang kasama na may dugong karamay sa sumpa. Napaisip silang 3. Sino ang maaaring maging pangatlo? Hindi si Ira. Hindi si Lina. Hindi rin maaaring ang malapit na kamag-anak na may masamang loob. At bigla, kumampay sa labas na bintana ang paru-parong ginto. Dumapo ito sa balikat ni Isko, parang sinasabing, hindi ka nag-iisa. Teka, sabi ni Isko, hindi naman tao ang paru-paro. Hindi siya hayop lamang, sagot ni Mang Hilario. Ang bantay ay maaaring maging ikatlong kasama, kaya't kayo, Isko, ako, at ang bantay, ang magtutungo mamayang gabi. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, naglakad sina Isko at Mang Hilario, dala ang lampara, ilang dahon ng insenso, asin, at ang puting tela na may sagisag. Ang paru-paro ay mahinang umiilaw sa dilim, lumilipad sa unahan nila na parang gabay na ilaw. Tahimik ang daan, ang mga dadaan ng bahay ay may saradong bintana at tila natutulog ng maaga ang buong baryo. Ngunit paglapit nila sa lumang kapilya, napansin nilang bukas ang pintuan nito. Kahit walang misa,
kahit wala namang tao dapat doon. Bakit bukas to? Bulong ni Isko. Hindi aksidente ang mga bukas na pinto sa ganitong gabi, sagot ni Hilario. Ang tanong, sino ang nagbukas? Hindi na sila pumasok. Ang pakay nila ay hindi sa loob, kundi sa likuran. Doon naroon ang lumang balon. Matagal nang hindi ginagamit na palilibutan ng damo at tinatakpan ng kahoy na halos nabubulok na. Ang paligid ay malamig, parang hindi kayang painitan ng araw kahit tanghaling tapat. Lumapit si Mang Hilario at pinatungan ng puting tela ang bungad ng balon. Humawi siya ng damo at umusal ng dasal sa wikang hindi maintindihan ni Isko. Nang alisin niya ang tela, may lumitaw na marka sa kahoy, isang bilog na may tatsulok sa loob katulad ng simbolo sa tela. Tulad ng inaasahan, may nakalibing talaga rito, sabi ng albularyo. Kailangan ba nating buksan? Tanong ni Isko. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim. Hinawi nila ang kahoy na takip. Pagkalantad ng loob, sumalubong ang malamig na hangin na may halong amoy ng lupa at lumang dasal. Kinuha ni Mang Hilario ang lampara at sinilip ang ilalim. Sa unang tingin, tila tubig lang. Ngunit nang italikod niya ang lampara, may isang bagay sa ilalim ng balon na sumisikat ng mahina. Hindi ginto, hindi pilak, kundi itim. Maitim na parang bato, ngunit kumikislap na parang mata ng usang nakasilip sa dilim. Yan ang hinahanap natin, bulong ni Mang Hilario. Isang batong may sumpa. Biglang umihip ang hangin. Lumamig ang paligid. Umuga ang mga tuyong dahon at parang may lumakad sa damuhan sa likod nila. Hindi tao. Hindi hayop. Isang itim na anino ang unti-unting tumayo mula sa likuran ng mga puno. Mahaba ang ulo, payat ang braso at nakabaluktot ang katawan na tila nabali ng ilang ulit. Ang mata nito ay puting-puti, walang itim at nakatingin ng tuwid sa kanila. Hindi ito ordinaryong nilalang. Hindi rin multo. Isa itong bantay ng sumpa. Ayan na ang unang tagapagtanggol ng sumpa, sabi ni Mang Hilario. Hindi tayo papayagang kunin ang bato ng walang palitan. Lumipad ang paru-parong ginto at pumwesto sa pagitan nila at ng nilalang. Ngunit ang nilalang ay ngumisi, ngiting pilit nilikha, parang hindi sanay ang mukha nito sa pagngiti. Isang mababang boses ang narinig nila, hindi galing sa bibig ng nilalang kundi sa kanilang isipan. Ang kumuha ng bato, magbabayad ng sarili niyang alaala. Napakuyom ng kamao si Isko. Hindi niya alam kung ano ang kapalit, ngunit malinaw ang banta. May mawawala sa kanya kapalit ng pagkuha ng batong may sumpa. Isko, sabi ni Hilario, handa ka ba? Kung kukunin natin ang bato, may kapalit. Maaaring alaala mo ng bata o ng mahal mo o bahagi ng nakaraan mo ang kukunin ng nilalang. Napalunok si Isko. Kung ang kapalit ay isang alaala, kaya ba niya? Kaya ba niyang magbura ng isang bahagi ng kanyang buhay? Ngunit naalala niya si Lina at Ira. Naalala niya ang lahat ng pang-api. Naalala niya ang pangako. Hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Kahit ano pa ang kapalit, kukunin ko ang bato. Tumayo siyang tuwid kahit nanginginig ang tuhod. Lumapit ang aninong nilalang at ang balon ay tila lalong lumalim. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumutitap ang pakpak ng paru-paro, handa upang ipaglaban ang bahagi ng alaala ni Isko na posibleng mawala. At nang ibaba ni Isko ang lampara sa balon, handa nang abutin ang bato. May isang tinig na huminto sa kanya. Isko, wag! Mula sa dilim ng daan, may isang babaeng dumarating. Hingal, takot at may hawak na rosaryo. Si Lina. Bakit siya sumusunod? Hindi ba't pinaiwan siya sa bahay? At ang mas nakakatakot na tanong, kung nandito si Lina,
Sino ang kasama ni Ira sa bahay? Isko, wag! Halos mabingi si Isko sa sigaw ni Lina. Sa paglingon niya, nakita niyang mabilis na lumalapit ang asawa. Hingal na hingal, tila may tinakbuhan o tinakasan. Lina? Gulat niyang sabi. Bakit ka nandito? Hindi ba't pinaiwan kita sa bahay upang bantayan si Ira? Napatigil si Lina, humahabol ng hininga, nanlalaki ang mata sa takot. Hindi ko maiwan si Ira. Kasi pinagpapawisan ang kanyang noo. Ang Ira na nasa bahay, hindi siya ang anak natin. Parang tinamaan ng kidlat ang mga salita ni Lina. Nagdikit ang kilay ni Mang Hilario. Anong ibig mong sabihin, Lina? Si Ira na natutulog, nagising siya at nagtanong sa akin, Nay, bakit nandito po tayo? Hindi ba tayo dapat nasa bundok? Lumunok si Lina, nanginginig. Hindi ganon magsalita si Ira. Ibang-iba ang kilos. Parang hindi siya si Ira. At nang tignan ko sa salamin, walang refleksyon ang bata. Napasinghap si Isko. Hindi multo ang pumasok sa bahay nila, kundi isang malikmata, isang anyong nilalang na ginaya ang anak nila upang lokohin si Lina at maiwang mag-isa si Isko. At kung wala sa bahay ang tunay na Ira, nasaan si Ira? Halos pasigaw ni Isko. Ligtas siya, sagot ni Lina agad. Nadala ko siya sa bahay ni Aling Pasing bago ako tumuloy rito. Hindi ako mapakali. Parang may boses na nagsabi sa aking sundan ko kayo. Ang bantay, bulong ni Hilario. Ang paru-paro ang nagpadama sa'yo. Tumitig si Hilario sa paru-parong ginto na lumilipad sa paligid nila. Hindi ito lumipad palayo. Umatras lamang na parang nagbibigay daan sa susunod na mangyayari. Ang aninong bantay ng balon ay hindi gumalaw. Wala itong pakialam kung 2 o 10 ang dumating. Nakatuon lamang ito kay Isko, ang napiling kumuha ng bato. Isko, umalingaw-ngaw sa isipan niya ang boses ng nilalang. Kung sino man ang sumama, hindi na mahalaga. Ikaw ang target ng sumpa at ikaw ang magbabayad. Tumingin si Mang Hilario kay Isko, mahigpit ang mukha. Ngayon mo kailangang magpasya, wika ng albularyo. Iabot mo ang iyong kamay sa loob ng balon at kunin ang batong may sumpa. Kapalit nito'y isang ala-ala. Hindi mo masasabi kung alin ang kukunin ng nilalang. Napatingin si Isko kay Lina, nangangatog ang kamay. Isko, baka may ibang paraan, naluluhang sabi ni Lina. Ngunit umiling si Isko, may panatag na bigat sa boses. Kung kailangang magbuwis ako ng ala-ala, mas gugustuhin kong ako kaysa kayong mag-ina. Lumapit si Lina at hinawakan ang kanyang muka. Isko, paano kung ang kukunin nila ay ala-ala mo sa amin? Parang dinurog ang puso ni Isko sa tanong na yon. Paano kung paggising niya kinabukasan, hindi na niya kilala ang kanyang asawa? Paano kung maging estranghero sa kanya si Ira? Paano kung burahin ng sumpa ang pinakamahalaga niyang yaman, ang pagmamahal? Ngunit isang bagay ang nagpatibay sa kanyang loob. Lina, kahit mawala ang ala-ala. Tumulo ang luha ni Isko, ngunit matatag ang titig. Alam kong mamahalin pa rin kita, kahit hindi kita maalala. Dahil ang puso hindi madaling burahin. At ang puso ko sa inyo nakatali. Napaiyak si Lina at niyakap si Isko ng mahigpit. Ngunit biglang nanginginig ang lupa sa paligid ng balon. Senyal. Hindi sila maaaring magtagal pa. Dapat nang gawin ang pagpapasya. Dahan-dahang yumuko si Isko at inilapit ang lampara sa balon. Ang paru-parong ginto ay umikot ng 3 beses sa ibabaw, tila nagbibigay ng basbas. Kapag kinuha mo ito, bilin ni Hilario, huwag mong bibitawan kahit masaktan ka. At kapag may ala-ala kang naramdaman na nawawala, pangalanin mo ang mahal mo. Paulit-ulit.
Para lumaban ang puso sa pagkalimot, huminga ng malalim si Isko. Sinarado ang mata, itinaas ang kamay, at ipinasok ang kamay sa loob ng balon. Pagdampi niya sa tubig, hindi ito malamig. Mula sa ilalim, parang may humawak sa kanyang pulso para siyang hinihila pababa. Pinilit niyang abutin ang kumikislap na bato. Pagkakuha niya ng bato, sumakit ang ulo niya ng matindi na para bang binubuksan ng kanyang utak. Kumislap ang paligid. Nangitim ang paningin. At isa-isang nag-flash sa isip niya ang mga alaala. Ang unang hawak niya sa anak niyang si Ira, nang ito'y ipanganak. Ang araw na pinakasalan niya si Lina. Ang unang aning masagana na ipinagdiwang nila. Ang pang-aapi ng pamilya ni Rodel. Ang gabing nanalo siya sa loto. Isa sa mga iyon ay unti-unting kumukupas, parang papel na tinatanggalan ng tinta. "Isko!" sigaw ni Lina. "Ano nawawala? Ano ang kinuha nila?" Nanginginig ang kamay ni Isko habang hawak ang bato. Hindi niya bumibitawan ito. Ngunit ang mga mata niya ay namumuo ang luha. Hindi siya makahinga. Hindi makapagsalita. Hindi niya maalala. "Isko," nyugyug siya ni Hilario. "Magsalita ka. Pangalanin mo ang mahal mo." Pinilit bumuka ang bibig ni Isko. Lin, nangatalang kanyang dila. Parang may puwersang humahadlang sa pangalan ni Lina. "Isko! Ako si Lina, ang asawa mo. Sabihin mo ang pangalan ko." Iyak ni Lina. Sumisigaw ang nilalang na tagapagbantay. "Ang alaala ng pag-ibig, aking kukunin." Nanghina si Isko. Nagsimulang tumulo ang luha. At bago tuluyang mabura ang alaala bago, tuluyang maglaho ang pagpapatibok ng puso, isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa paru-parong ginto. Napaatras ang nilalang, napasigaw sa sakit. Ang liwanag ay parang apoy sa kanya. At sa isang iglap na kayanan ni Isko ang pigilan ng pagkaputol ng alaala. Nanginig ang boses niya, ngunit lumabas ang mga salita. "Lina, asawa ko si Lina." At biglang naputol ang koneksyon ng sumpa sa alaala. Hindi tuluyang nabura, ngunit may isang alaala siyang naramdaman na naglaho. Hindi alaala ni Lina. Hindi alaala ni Ira. Isang alaala ng kanyang sariling pagkatao, isang bahagi ng kanyang kabataan, isang memoryang hindi niya agad matukoy, pero may isang pangalang hindi na niya maalala. Isang taong minsan ay mahalaga sa kanya. Pagangat ng kamay ni Isko mula sa balon, hawak pa rin niya ang batong itim. Natapos ang unang yugto sa balon. Ngunit may kapalit. At nang tumingin sila sa bato, napansin nilang may letra itong nakaukit. R. Bulong ni Lina. "R para kay Rodel?" Umiling si Mang Hilario at may takot sa kanyang tinig. Hindi, ang R ay hindi para kay Rodel. Tumingin siya kay Isko. "May isang taong nawawala sa iyong alaala at nagsisimula ang pangalan niya sa titik R. At kung sino man siyang nakalimutan ni Isko, maaaring siya ang tanging may hawak ng susi sa tunay na pinagmulan ng sumpa." Tahimik ang pag-uwi ni Isko, Lina at Mang Hilario mula sa balon. Bitbit ni Isko ang batong itim na tila may sariling buhay. Mainit sa palad, ngunit nagyayelong lamig ang ibinubuga sa hangin. Sa tuwing pipikit si Isko, parang may puwang sa kanyang isip. Isang bakanting silid na may pinto, ngunit walang susi upang maalala kung ano ang nasa loob. Pagdating nila sa bahay, nadatnan nila si Aling Pasing, yakap si Ira na nakatulog sa bisig niya. "Ay, salamat at ligtas na kayo," bulong ni Aling Pasing nang makita ang mag-asawa. "Hindi ako mapakali sa bata. Ang lamig ng kamay kanina, pero pagdating ninyo parang gumaan."
Ipinagpasalamat ni Lina ang tulong ni Aling Pacing. Inuwi nila si Ira at nang masigurong payapa ang bata, saka sila nalingon muli kay Mang Hilario. Ngayon, sabi ni Hilario, kailangan nating pag-usapan ang nawalang alaala. Naglagay si Hilario ng bilog na asin sa sahig at pinaupo sa gitna si Isko. Maaari kong subukan tukuyin ang alaala, pero handa ka dapat, baka masaktan ka. Tumango si Isko. Kailangan kong malaman. Pumikit si Hilario at dahan-dahang idinikit ang dalawang daliri sa sentido ni Isko. Humihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay at ang kandila ay tila nagbabanta na muling mamatay. Pumikit si Isko at hinayaang buksan ni Hilario ang puwang ng kanyang alaala. Sa loob ng kanyang isipan, unti-unting lumitaw ang mga imahe. Malabo, parang panaginip. May batang lalaki na kalaro niya sa bukirin. May dalagitang humahagik-hik habang sila'y sumasakay sa kalabaw. May batang umiyak habang pinoprotektahan si Isko mula sa panunukso ng ibang pinsan. Ang mga mukha ay lumalabo, maliban sa isang tinig. Isko, huwag mong hayaang minamaliit ka nila. Balang araw, may pagmamalaki kita. Isang boses na puno ng tapang. Isang tinig ng kaibigan. O kapatid, huwag kang aalis. Bumalik ka rito. Huwag mo kong iiwan. Sigaw ng bata sa loob ng alaala. Isang paralisadong piraso ng memorya ang biglang naglaho, kinain ng dilim. Napasinghap si Isko at napaatras. Nabitiwan niya ang batong itim. Gumulong ito sa sahig at huminto sa harap ng rosaryo. Isko! Sigaw ni Lina, agad siyang niyakap. Huminga ng malalim si Hilario. Hindi ko kayang ibalik. Masisira ang isip mo. Ngunit alam ko na ngayon ang katotohanan. Tumingin siya kina Isko at Lina. Ang taong nakalimutan mo, Isko, ay hindi kaaway. Siya ang nagligtas sa iyo nung bata ka. At siya rin ang unang humarang sa sumpa na dapat ay sumapit sa iyo ng mas maaga. Napakunot ang noo ni Lina. Paano? Sino siya? Isa-isang salita ang binitawan ni Hilario. Mabagal, mabigat. Ang taong ang pangalan ay nagsisimula sa R ay kapatid mo. Nanginig ang katawan ni Isko. Parang may tinusok sa puso niya. Kapatid? May kapatid siyang nagligtas sa kanya? Bakit hindi niya maalala? At doon, isang luha ang kusa niyang ibinagsak. Luha ng kaluluwang may hinahanap na bahagi nito. Habang nilulunok nila ang katotohanan sa bahay ni Rodel, lumala ang ritual. May hawak na manika ang mambabarang. Ito ang manikang ginawa mula sa buhok at piraso ng damit ni Isko. Ngayon, may bagong nakatusok na karayom, kulay pula. Hindi gumana ang unang pagsubok. Galit na sabi ni Rodel. Bakit hindi bumigay ang alaala niya? Ngumiti ang mambabarang. Ang ngiti may halong panlilin lang. Nabawasan ang alaala. Hindi nga lang ang inaasahan mo. Ngunit huwag kang mag-alala. Itinaas niya ang bagong bote ng langis. Kulay berde. May lumulutang na parang mata ng insekto sa loob. Sa ikalawang atake, hindi alaala ang kukunin natin. Kung gayon ano? Kaluluwa. Napaatras si Rodel. Hindi ba't gusto mo siyang bumagsak? Ang mas mabisa kaysa alaala ay pagputol ng koneksyon sa sarili. Kapag nagtagumpay ang ikalawang atake, mawawalan siya ng direksyon. Magiging parang bangkay na nabubuhay. Ngunit nag-alinlangan si Rodel. Hindi niya intensyong pumatay. Gusto lang niyang bumalik si Isko sa dati, sa pagiging mahirap at minamaliit. Hindi ko sinabi na gustong ko siyang mamatay. Ano ang kaibahan? Singhal ng mambabarang. Ang taong walang kaluluwa ay parang patay kahit humihinga. Natigilan si Rodel. Tahasang inihain sa kanya ang linya.
ituloy o umatras. Kung ayaw mo, bulong ng mambabarang, hihinto ako rito. Ngunit malaki na ang sinimulan mo at kapag umatras ka, ang sumpa ay babalik sa'yo ng 3 ulit. Nanigas ang katawan ni Rodel. Takot. Pag-aalinlangan. Kung umurong siya, siya ang tatamaan? Anong kailangan kong gawin? Ngumiti ang mambabarang, mas malawak, mas madilim. Sa susunod na gabi, kailangan mong dalhin sa akin ang isang bagay na pag-aari ni Isko na may pinakamalalim na koneksyon sa kanya. Isang bagay na minahal niya ng totoo. Kumaikot ang isip ni Rodel. Ano ang pinakamahalaga kay Isko? Ang pera? Ang tiket? Ang lupa? O ang pamilya? Naalala ni Rodel ang mga luha ni Isko habang tinatawag ang pangalan ni Lina sa balon. At doon niya naintindihan. Hindi ko kayang gawin yon, bulong ni Rodel. Kung gayon, sagot ng mambabarang, ihanda mo ang sarili mo sa 3 ulit na parusa. At sa unang pagkakataon mula nang simula ng lahat, naramdaman ni Rodel ang takot na mas malakas kaysa inggit. Sa bahay ni Isko, habang nagpahinga ang pamilya, ang paru-parong ginto ay nasa kisame. Hindi gumagalaw, ngunit nakatanaw sa labas. Sa dilim ng gabi, sa labas ng bintana, isang itim na gamo-gamo ang lumipad, naghahanap ng siwang upang makapasok. Ngunit bago ito makalapit, lumipad ang paru-parong ginto at hinarang ito. Kumibik ang liwanag at nagtagpo ang 2 nilalang, liwanag at dilim sa ere. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang sumpa. At hindi pa lumalabas ang katotohanang matagal nang ikinubli ng angkan ni Isko. Dahil may isang pangalang nagsisimula sa isang kapatid na kinalimutan, at isang lihim na maaaring lumamon sa buong angkan kapag nalantad. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ng hangin sa buong baryo. Parang may paparating na bagyo kahit maliwanag ang langit. Si Isko ay gising ngunit tulala, hawak ang batong itim na nabawi nila mula sa balon. Alam niyang may nawawala sa kanyang isip. Isang alaala na hindi niya maabot, parang pangalang nasa dulo ng dila, ngunit ayaw lumabas. Si Lina ay nagluluto, si Ira ay naglalaro, ngunit pare-pareho silang may bigat sa dibdib na hindi may paliwanag. Si Mang Hilario ay tahimik na naglalagay ng mga simbolo ng proteksyon sa bawat sulok ng bahay, naghahanda para sa ikalawang pagsubok na darating. Habang kumakain sila, bumulong si Isko. Lina, may tanong ako. Noon bang bata ako, may kapatid ba ako? Napahinto si Lina sa pagsubo, unti-unting tumingin kay Isko. Isko, matagal na kitang tinatanong niyan. Pero ang sagot palagi ng iyong ina noon ay wala. Ikaw daw ang nag-iisang anak. Napailing si Mang Hilario. Hindi iyon ang totoo. Napatitig sila sa albularyo. Ang pamilya ninyo ay may isinakripisyong lihim, isang kasalanan na binalot ng katahimikan. Huminga ng malalim si Hilario bago nagpatuloy. May kapatid ka, Isko. Pagkalipas ng ilang taon mula nang ipanganak ka, ipinanganak ang isang batang lalaki na ang pangalan ay nagsisimula sa R. Hindi mo siya maalala dahil pinahira ng alaala mo. Hindi ng sumpa, kundi ng sarili mong ina upang iligtas ka. Nanlaki ang mata ni Isko. Bakit kailangan kong kalimutan ang kapatid ko? Nagpatuloy si Hilario. Noong bata pa kayo, may naganap na insidente. Ang isang mangbabarang mula sa kabilang baryo ay nagtangkang isumpa ang inyong angkan dahil sa kasalanang hindi ninyo ginawa kundi ng inyong ninuno. Ang sumpa ay dapat mapunta sa panganay, ngunit ang kapatid mo ang tumanggap ng sumpa upang ikaw ay mailigtas. Siya ang unang naging target ng dilim. Nanginig ang kamay ni Isko. Isang alaala ang kumalabog sa ilalim ng kanyang isip. Isang batang lalaki na lumuluhang yumakap sa kanya. Ako na ang tatanggap.
Basta huwag si Kuya Isko. Napakapit si Isko sa ulo. Lina, bakit hindi ko alam? Masyado kang bata noon, sagot ni Hilario. At nang lumala ang sumpa sa iyong kapatid, napilitang ipawalang alaala ng iyong ina ang lahat sa iyo upang hindi ka sundan ng dilim. Nasaan na siya ngayon? Nanginginig ang tinig ni Isko. Dahan-dahang tumingin si Hilario sa bintana. Ang kapatid mong si Ramon ay matagal nang nawala. Ngunit may naniniwalang hindi siya namatay, kundi naging bahagi ng sumpa. At maaaring bantay siya ngayon ng mambabarang. Napahagulgol si Lina at si Ira ay napayakap sa ama. Ang pangalang Ramon ay dumikit sa puso ni Isko na parang piraso ng sarili niyang kaluluwa na ibinalik. Samantala, sa bahay ni Rodel, humahaginit ang hangin. Nakaharap si Rodel sa mambabarang, nanginginig dahil sa takot at pagsisisi. Hindi ko na to gusto, iyak ni Rodel. Tama na. Hindi ko alam na ganito kalala ang mangyayari. Hindi ko kayang kunin ang pamilya niya. Hindi ko kayang mawala sila. Ngumisi ang mambabarang, mga matay kumikislap na parang uod sa dilim. Huli na para umatras, isa na lang ang kailangan kong ilagay sa manika. Isang hibla ng buhok ng anak ni Isko. Nanlaki ang mata ni Rodel. Hindi ko ipapahamak si Ira. Lumipad ang itim na gamo-gamo, pumalibot kay Rodel na parang itinutulak siyang sumunod. Kapag hindi mo ginawa, bulong ng mambabarang, ikaw at ang pamilya mo ang kakainin ng sumpa. Pipili ka lang. Sila o ikaw? Nanginginig si Rodel at sa unang pagkakataon, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa takot na nagawa niyang magbukas ng pinto sa kasamaan. May paraan pa ba upang pabaguhin ito? Umiling ang mambabarang. May isa. Ang dugo ng nagsimula ng inggit. Ikaw. Kung magsasakripisyo ka ng isang bagay na mas mahalaga kaysa buhay, maaaring maputol. Napalunok si Rodel. Ano ang kapalit? Tiningnan siya ng mambabarang na parabang sinasakmal ng dilim ang boses nito. Ang sarili mong kaluluwa. -- gabi. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Nagsindi ng kandila si Mang Hilario. Darating na ang ikalawang pagsubok. At ngayon, hindi pinto ang babanggain, kundi ang kaluluwa ni Isko. Nilagay niya si Isko sa gitna ng sala, pinalibutan ng asin at mga dahon ng insenso. Huwag ninyong hahawakan ng anuman na lalapit sa bilog, bilin ni Hilario. Kahit anong makita ninyo, kahit anong pakiusap, huwag kayong lalapit. Umihip ang napakalamig na hangin. Namuti ang paligid at biglang naging madilim ang sala. Lina, tawag ni Isko. Pero hindi niya maramdaman ang kamay ng asawa. Parang hinihiwalay siya sa realidad. At doon niya nakita si Ramon. Isang batang lalaking namumugto ang mata, nakatayo sa harap niya. Kuya, mahina nitong sabi. Iniwan mo ako. Kumirot ang puso ni Isko. Ramon? Ikaw ba yan? Oo, kuya. Ako to. Ako ang tumanggap ng sumpa para sa'yo. Pero bakit mo ako nakalimutan? Bakit mo ako pinabayaan sa dilim? Napaluha si Isko. Hindi kita iniwan. Hindi ko alam. Hindi ko naalala. Lumapit si Ramon, nanginginig ang katawan. Kung mahal mo ako, kuya, sumama ka sa akin. Sa dilim. Doon tayo magsasama. Wala nang mga api sa atin. Unti-unting lumapit si Isko na parang hinihila ng pagkakasala. Isko! Sigaw ni Lina. Nakikita ang katawan ng asawa na tumatayo. Hindi yan ang kapatid mo. Illusion lang yan. Ngunit para kay Isko, totoo si Ramon. Kuya, muling bulong ng bata. Ngayon ay may maitim na likidong pumapatak sa mata. Hawakan mo ang kamay ko at mawawala na ang sakit. Inilahad ni Ramon ang kamay. Itim ang kuko
at sa ilalim nito may gumagalaw na anino. Sandali pang nagantay. Isko o dilim? Humigpit ang hawak ni Isko sa dibdib. At sa huling segundo, narinig niya ang boses ni Lina. Ang tunay, ang mahal, ang boses na pinangako niyang hindi kakalimutan. Isko, umuwi ka sa amin, sa pamilya mo. Dito ka mahal, dito ka kailangan. Lumuhod si Isko, tinakpan ang tainga at sumigaw. Ramon, patawarin mo ako. Mahal kita, pero hindi ako sa dilim na bibilang. At pumutok ang liwanag mula sa paru-parong ginto na nasa kisame. Sumigaw si Ramon at nagkalasaw sa hangin, naglaho sa isang aling-aungaw ng lungkot. Sa bahay ni Rodel, biglang napahawak sa dibdib ang pinsan ni Isko, parang may humihila sa puso niya. Tumulo ang luha. Hindi ko kayang hayaan silang masaktan, bulong ni Rodel. Kasalanan ko ito. Akin dapat ang parusa. Lumapit siya sa itim na manika at itinusok ang karayom sa sarili niyang palad, hindi sa manika. Pumulandit ang dugo, niyanig ang lupa, nabasag ang mga bote ng mambabarang at tumili ang mambabarang sa sakit. Anong ginawa mo, hangal? Nagbayad ako. Ako ang nagsimula ng inggit. Ako ang magtatapos nito. Nasunog ang manika. Nagliyab ang mga insekto at pumutok ang albularyo ng dilim sa abo. Kinabukasan tila may bagong umagang isinilang sa baryo. Ang hangin ay sariwa, ang araw ay maliwanag at ang sumpa ay wala na. Pinuntahan ni Isko si Rodel. Mahina pero buhay. Pinsan, umiiyak si Rodel. Patawad, hindi ko na kaya ang inggit at lalo kong hindi kayang makita kang nawawala. Yumakap si Isko kay Rodel, hindi bilang kaaway kundi bilang kapamilya. Matagal na kitang pinatawad. Mula sa di kalayuan, may dumapo sa balikat ni Isko ang paru-parong ginto. Ngayon, ang pakpak nito ay mas maliwanag. At sa paglipad nito, nag-iwan ito ng maliliit na kumikislap na alikabok sa hangin, parang basbas. Ang batong itim sa kamay ni Isko ay nagbago ng kulay. Mula itim, naging puti. Simbolo na. Ang sumpa ay naputol. Ang puot ay naghilom. At ang ala-ala, unti-unting babalik sa tama nitong panahon. Ramon, bulong ni Isko. Kapag kaya ko nang harapin, hahanapin kita. At ipagdasal ko sana na nakahinga ka na sa dilim. Naglakad silang mag-anak pa uwi, mahigpit hawak kamay, habang ang paru-paro ay lumipad papunta sa sikat ng araw, na parang nagsasabi, ang liwanag ang laging huling mananalo. Wakas,